Okay, so tuloy po tayo sa ating pong series. So, ang ating pong series ay pinamagatang Unshakable. Pakisigaw nga, Unshakable! Yan, so we are unshakable, and last week we started our series with the title, Unshakable Foundation. Sabihin nyo nga, Unshakable Foundation. Yan, just a review lang po. No? Ano po ba natutunan natin last week, last Sunday, regarding Unshakable Foundation? So we've learned na natutunan po natin last week that storms or shaking is inevitable. Sabihin nyo nga, shaking is inevitable. Yan. Parang yung nung Sunday nakalagay doon, storm, no? So parang pinalitan na natin na bago na. So shaking na lang. Tayo po last week din, naranasan po na marami po sa ating mga kasama, sa ating pong mga kababayan, especially sa part ng Mindanao, nakaranas po sila ng malakas na shaking. Diba? Nabalitaan nyo ba yun? Diba? Nilindol po. So, nakakalungkot kasi may yung mga gusali na talagang gumuho. Diba? Kahit yung kalaban ni Macdo ay bumigay. So, pag-pray po natin ang Lord na kumilos po at makapagbigay po ng tulong para po sa mga kababayan po natin sa part ng Mindanao. Okay, so sana tayo man, hindi man tayo physically makaranas ng lindol, or nawa, makaranas man tayo ng yugyug ng buhay sa paligid po natin, pero hindi tayo bibigay sa buhay. Amen po ba ron? Makakaranas tayo ng yugyug, ng shaking, sabi nga inevitable yon, but we will not be shaken. At hindi po tayo bibigay sa buhay na talagang susuko na lang. So that's number one. Pangalawang point na natutunan natin, that unshakable foundation or unshakable homes in the family is built in hidden places. Diba? Yung ating pong pundasyon sa pamilya ay binubuo or itinatayo hindi doon sa nakikita, kundi doon sa ating mga private life. Are you with me? Diba, hindi natin kailangang ipakita sa camera. Minsan yung learning, kahit doon lang tayo na tayo lang sa loob ng pamilya. Ayun po talagang pundasyon. Kasi minsan, pag filtered, hindi totoo eh. Kasi yung totoo, yung madalas, yung hindi nakikita sa pamilya. Amen. And last is, unshakable home is built on shared obedience. Sabihin nyo nga, shared obedience. Shaking dito. Okay? So, shared obedience. Ang matibay po na unshakable ng pamilya, hindi lang po dapat si tatay ang naglilingkod o si nanay ang nananalangin. Dapat lahat po tayo sa pamilya ang sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Amen. Dapat lahat. So, kung meron mang hindi pa parte o hindi pa natin kasama sa ating pong paglilingkod, we are praying and making an effort na makasama rin po natin sa ating po mga ginagawa para sa Panginoon. Amen po ba ron? And this morning, another unshakable ang pag-uusapan po natin. We were going to talk about unshakable honor. Sabihin nyo nga, unshakable honor. Yan. So, actually, ang series po natin, Unshakable, it speaks or it talks about our families. So, kasama po yan sa ating pong para matatag na katahanan, kailangan po ng unshakable honor. Are you ready? Sige po, let's pray. Father God, Lord, thank you God for this morning. We worship you, we glorify you. Panginoon, salamat Panginoon, at kami po ay naririto at kami nakarating, bagamat marami po sa amin, God, ang binaha. Panginoon, salamat pa rin at hindi nagtuloy-tuloy ang malakas na pag-ulan. Thank you so much, Panginoon, kami makakasamba. At dalangin namin, God, for this morning ay kami po ay matuto. Ihanda mo, God, ang aming puso at hayaan mo, God, ang iyong salita ay maging pagpapala sa lahat na naririto, maging sa kasama po namin via online. Lord, let your word be true. Speak to us, encourage us, build us, or rebuke us, Father God. Lord, this is for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Pwede bang palakpak sa Panginoon? We are unshakable. Okay? So, unshakable honor. Kapag titignan po natin nowadays, kung titignan po natin ang ating, sabi nga na nakaraan, mundo, no? Tignan po natin ang ating kultura naman ngayon. Ang ating culture,
lalong-lalo na po sa ating pong nakikita sa social media. At mapapansin natin na unti-unti na pong nawawala yung kultura or culture of honor. Nawawala na ng kultura ng paggalang ang marami. Diba, madalas kaya nga narinig natin yung word na rant. Diba, yung mga bashing online, bashing dito, bashing doon. Ang daming pambabash, kaya ang hirap yung iba sa atin, ayaw na mag-comment kasi ayaw mabash, ayaw mag-share kasi baka mabash tayo. It's a culture of dishonor ang nangyayari. So, ang nangyayari pa, marami ay ina-unfriend or ina-unfollow natin yung mga politiko, ina-unfollow yung mga ilang artista, ina-unfollow yung ibang vlogger na dating pinapollow mo. Minsan pati mga guro, no? Pati guro mo ina-unfollow. Pati nga, minsan pastor, ina-unfollow na rin. So nakikita po natin, parang nandoon na yung tinatawag nating cancel culture. Tama? So nandoon talaga nandoon na yung cancel culture sa ating pong kultura, sa ating pong mundo. Normal na sa atin ang mag-cancel dito, cancel doon. Pag ayaw mo yung isang tao, ayaw mo yung beliefs niya, ayaw mo yung stand niya, political stand niya, pag hindi kayo parehas, feeling mo kaaway mo siya. So minsan yung pag-honor sa tao, pag-honor sa ating kapwa Pilipino, nawawala na. Ang masaklap po dito sa topic po natin, sa honor, ang masaklap, kahit sa loob na ng tahanan, normal na lang ang di magpansinan. Kahit pamilya ay hindi nag-uusap, kung mag-uusap man, nagsasagutan. Di ba? Hindi nag-uusap, mag-usap, nagsasagutan, nagtataasan ng boses. Nakikita po natin yung kawalan ng respeto sa pagitan natin sa ating mga kasama po sa bahay. So nakikita natin yung shakeable honor. Nagkakaroon ng shake yung pagbibigay ng honor sa tatay, sa nanay, at maging sa mga anak. Unshakable homes need a deep and grounded foundation. Are you with me? Para magkaroon po ng unshakable honor, kailangan natin ng deep, para po yung topic last week, unshakable foundation. And you know what? Kasama po sa nagpapatibay, pakita mo nga yung bahay, anak. Kasama po sa nagpapatibay ng bahay, aside sa mga semento, aside sa mga buno, sa mga biga, kasama po roon yung what we call steel trusses or yung mga steel brace na tawag dito, magiging haligi na nagiging parang part na rin siya ng pundasyon. At yung bakal po na yan, sa ating pong pag-uusapan ngayon, we treat is as honor. Diba? Ang honor po na yan, yung bakal ang ang honor po natin ang nagsisilbing bakal na siya nagpapatatag sa ating pamilya. Are you with me? Yung honor po ang nagsisilbing glue or what we call social glue ng tahanan po natin. Kasi pag nawala ang honor sa loob po ng bahay, kasi pamilya mo na lang yan eh. Di ba? Iisang pangalan na lang kayo, iisang apelyido. Pero kapag nawala po ang honor sa loob ng bahay, minsan kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kayaman, kahit minsan active pa tayo sa loob ng simbahan, pero ang ating mga relasyon, dahil po walang honor, tayo po ay nagiging marupok. Tama po ba? Marupok, hindi lang po yung iba yung marupok, di ba? Maging kung tayo po ay walang honor, walang paggalang, tayo po sa pamilya ay nagiging marupok. Amen po ba? Today we will look on how to build an unshakable honor inside our homes, inside our family. Gusto ba natin yon? Paano tayo magtatayo ng matibay at unshakable honor sa ating pamilya? Let's read from Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Yan po ang verse na ating pag-aaralan. Verse 1, Children, obey your parents in the Lord. Bakit? This is right. Obey your parents. That is right. It is right. Verse 2, honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise. Ito raw po yung utos na may kasamang pangako. Kasi sa Ten Commandments, tanging itong utos lang na to. Obey or honor your parents, honor your mother and your father.
Because this commandment has a promise. Amen po ba? Ano yung promise? That it may go well with you and that you may live long in the land. Para rin maging maayos ka, physically, emotionally, at para humaba po ang iyong buhay. Amen? So hindi lang po pansit ang pampahaba ng buhay, hindi lang gulay ang pampahaba ng buhay, kundi ang paggalang at pagsunod sa magulang ang siyang totoong nagpapahaba ng buhay. Mamaya po mas ma-appreciate po natin ito. Verse 4, last verse. Fathers, mga tatay, parang sa pamilya, sino madalas na mag-provoke? No? Parang alam ni alam ni Pablo kung sino ang talagang masakit magsalita minsan. Kaya mag-ingat ang mga tatay. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Amen po ba? Sa ating pong binasa, meron pong 3 truths or 3 katotohanan ang dapat po nating maunawaan upang maitayo natin ang haligi ng unshakable honor sa ating puntahanan. Ready na po ba? Ilan? 4? 3 lang pala. Nadagdagan agad niya. 3. Number 1, kunin natin to. Honor is a command, not a reward. Malinaw. Okay, next. Sige, paliwanag po natin. No? Sinasabi lang po dyan, ang paggalang ay ang utos ng Diyos. It is a command. Hindi premyo, at yung honor o ang paggalang ay hindi premyo sa magandang ugali. Amen po ba ron? Ito po ay utos, hindi po ito reward dahil maganda yung ating pinakita sa ating kapwa. Are you with me? Tignan po natin yung verse na yung kaninang binasa po natin. Di ba? Igalang mo ang iyong ama't ina. Period. Honor your father and your mother. Di ba? Wala na siyang ibang sinabi roon. Wala na kasulat doon na igalang mo sila kung sila ay mabait sa'yo. Ganun ba yon? Igalang mo sila kung bibigyan kanila ng baon at ng luho mo. Mga young people, ganyan ba ang treatment natin sa ating magulang? Diba? We give them respect because they deserve to be respected kasi meron silang ginagawang pabor sa atin, kaya magiging mabait at mabuti tayo sa kanila. Kapag hindi na sila pumapabor sa atin, nagtataas na tayo ng kilay, nagdadabog na tayo, diba? Kung ano-ano pang ginagawa natin, dishonor po yon. May kausap po ba ako? You know what, young people, ang paggalang po sa magulang, young people, may kausap ba ako? Ang paggalang sa magulang, sa disenyo po ng Bible, ito po ay unconditional. Wala pong kondisyon. Automatic, honor your father and your mother. Period. Hindi kapag, hindi kung. Lagi yun, honor mo sila. Kahit minsan sila ay parang hindi naman makatwiran para sa paningin mo, parang may kulang, parang may mali. Still honor them. May kausap pa ako. Ito yung isang utos na dapat sundin dahil pinili po natin yung kautusan or blueprint ni Lord kahit hindi po karapat-dapat ang tao. May kausap ba ako? Ang paggalang sa magulang, sinusunod dyan, kahit piling mo hindi siya karapat-dapat. Are you with me? Kagaya pinagkit natin kanina, meron tayong standard na yung standard natin, actually, it's not standard, opinion mo lang yan. Kasi ito, hindi ito opinion ito ng Diyos. Ang pagsunod sa magulang, idea at order ng God sa tahanan. Let's look. Kilala niyo po ba si David? Si King David? Diba, naalala natin siya nung pinatay si Goliath. But nung naging hari na po siya, marami pong istorya ang nangyari sa kanya. Diba, if you remember, si King Saul ay inutusan si David, diba, para puksain at patayin si Goliath, which had happened. Namatay si Goliath in the hands of David. Hindi pa siya hari noon. So ang sinisigaw ng mga tao, Saul has 1,000 and David has
10,000. So dahil doon, nagseselos na si King Saul. So because of that, maraming beses, ito pong si Haring Saul, gustong patayin si David. Are you with me? Pero hindi siya nagtatagumpay. Pero one time, si David naman ay nagkaroon ng pagkakataon para patayin si Haring Saul. You know, look at me. Si David, hindi pa siya king, hindi pa siya throne with crown and authority. Pero si David ay inanoint na for how many years? Inanoint na to be king, pero hindi pa siya literally naging hari. Diba? So sa mahabang panahon, si David ay nagtago. Parang huwag na natin banggitin. Diba? Mga nagtago. Pero you know what? Alam natin sa Bible na walang ginagawang masama si David. Si King Saul, maraming ginawang pagbabanta, pananakot, pinipwersa niya, pero still, yung one time na story, nakikita niyo po dyan sa picture, there's an opportunity for David to kill King Saul. Pero ano sinabi niya? Ano sabi ni David? Ang sabi ng mga kawal niya, David, tulog yung nagbabanta sa'yo, tuluyan mo na. Ito na yung tamang pagkakataon. This is the right opportunity. Maraming beses kang pinagtangkaan yan. Eto, libre-libre, oh. Nasa kuweba tayo, wala yung mga kawal niya, wala rito, nasa labas. Tudasin na natin. You know what? Anong ginawa ni David? Pinatay niyo ba? David give honor to the king. David give honor to the anointed man of God. Anong sabi niya? Pakita mo nga yung verse. The Lord forbid that I should do such a thing, that I should lift my hand against him, for he is the anointed of the Lord. Diba sabi nga yung ibang quote na madalas naririnig natin, diba, don't touch my anointed. Diba, wag nating kalabanin, gantiin yung mga taong inanoint ng Diyos. Bagamat sablay, pero still, si David po ay meron pong culture of honor. Dahil hari yan, still, sablay, pasaway, pero inanoint pa rin siya ni Lord. So David honored King Saul, in-honor niya yung authority, in-honor niya yung position, kahit alam naman natin na bagsak at sablay yung character ni King Saul. So, Pastor, ano ngayon? Ano ngayon sa amin? You know what? Sa ating pong modernong panahon, sa panahon po natin, marami po, especially, marami sa mga kabataan ngayon, nagsasabi, hindi naman ito tungkol sa hari, but especially, sino bang hari sa tahanan? Yung tatay o yung ating mga magulang. Ang sabi ng mga young people, bakit ko igagalang ang magulang ko? Pasaway naman sila. Nagkamali naman sila. Naranasan niyo ba yon? Minsan ba nagkaroon tayo ng ganong nararamdaman? Nagtampo tayo ng matindi sa ating magulang? Hindi tayo binili ng sapatos? Diba? I remember nung time na nagtampo ako sa nanay ko, naglayas ako. Naglayas ako, hindi ko alam. Basta sumama lang ako sa isang kaibigang kaklase ko, pupunta raw siya ng Binangonan, maniningil lang. Akala ko ba naman yung paniningil, oras lang. Pambihira. Diba? 24 oras pala yung papunta roon. Sumakay kami ng bangka. Ang tagal namin sa bangka. Sabi ko, hindi ba Mindanao itong pupuntahan natin? Ba't ang tagal? Tapos malakas pa po yung alon. Talagang kinabahan ako. Kaya siguro inalaw na rin ni Lord. Wala rin telepono doon. Talagang nag-aalala ko at yung magulang ko, mga kapatid ko, nag-aalala sa akin. Pero nangyari yon kasi nagtampo ako. Bakit? Kasi pinangakuan ako ng nanay ko, sa birthday mo na lang, sa Pasko na lang, sa pasukan na lang. Hindi nangyari yung white shoes na gusto ko. Di ba tayo minsan pag grade school, high school, di ba minsan pinangakuan tayo, kaya mga magulang, wag mangangako para hindi. Yan. So alam natin, no? Pero still, magulang pa rin sila. Tama? So my point is, wag tayong magdamdam sa kanila kung minsan hindi nangyayari yung kanila pong mga pangako.
totoo naman, nagtatampo tayo, pero wag naman to the point na bastusin po natin sila. May kausap. Kasi to be honest, wala pong perpektong magulang. Wala pong perpektong tatay at nanay. Lahat po ng ating magulang, they have flaws, may mga sablay po sila, meron din sila mga blind spot. Di ba? Hindi lang truck ang may blind spot. Minsan kahit magulang, meron na ring blind spot yan. Pero kapag tayo po mga anak nagre-rebelde, nagdadabog, sinasagot po natin yung magulang natin ng pabalang, kapag ganun po ang ginawa natin, tinatanggalan po natin ng bakal yung ating tahanan dahil sa ating pong pag-dishonor sa kanila. Yung pundasyon nagigiba dahil nawawala yung honor sa tahanan. At dapat lang, matik magulang ino-honor yan. Mga anak, kapag ito po ay ginawa nyo sa pamilya nyo, ginigibahan nyo ang inyong sariling tahanan. Kahit piling nyo tama kayo. May kausap pa ba ako? Again, mga anak, kahit hindi mo kasundo ang magulang mo sa maraming bagay o sa isang desisyon, sa lahat. Diba? Tulad ng kurso mo, gusto mo, fine arts, naging doktor ka. Diba? Or minsan, hindi mo kasundo sa karelasyon mo. Gusto ng nanay mo, eto, pero ikaw gusto mo, eto. Pati yung patakaran sa bahay, ayaw mo. You know what? Normal po yon na nangyari yon. Mga decision making. Pero, kapatid, young people, may karapatan kang magpahayag po ng iyong opinion. Mga anak, hindi kayo pinagbabawalan. Hindi ito kagaya dati ng panahon namin. Di ba? Madalas sa mga magulang ganyan eh. Wala kayong karapatan magsalita. Pero ngayon, para kayong mga news anchor, lahat pwede nyo, meron kayong freedom of expression. Ayan ang linyahan ngayon eh. Kaya because of freedom of expression, ang problema, maraming naging bastos. Diba? Huwag kang sasagot. Ngayon, ang mga young people, grabe kung sumagot. Again, may karapatan kayong magpahayag ng opinion, pero wala kayong karapatang magtaas ng boses. May kausap pa ba ako? May karapatan kayong magsabi, magsalita, pero wala kayong karapatang magtaas ng boses. It's a no-no. Red flag po yan. Amen ba mga magulang? Ang paggalang, kapatid, ang paggalang ay makikita po yan sa tono at facial expression. Hindi yung oo ka nga, nagdadabog ka, may bigat ng paa. Umuoo ka nga, pero yung boses mo naman, ang tahapang ng boses mo. Di ba? Minsan sa pagpo-post nga natin, magpo-post ka nga, magre-reply ka nga, para kang, di ba? Capital letter, lahat. Kaya sinasabihan ko nga po yung mga ibang mga preacher namin, nakikita ko yung script nila, pwede ba magbago ka ng pagsulat ng iyong mga letra? Huwag naman lahat capitalize, lahat na lang ng letra mo naka-bold. Di ba, yung ibang part lang doon na kung saan gusto mong i-highlight, pero wag naman lahat ng pagtatype mo, bold letters. Kasi ang ibig sabihin po nun, galit ka. May kausap ba ako? Kung magre-reply kayo, wag naman lahat naka-bold. Pastor, naka-caps lock eh. Tanggalin mo yung caps lock na yan, baguhin mo yan, sanahin mo, para masanit po tayo sa tama. May kausap po ba ako? Di ba, yung pagsunod, susunod naman, pero ba't ang bigat? Di ba? Yung pinto, ang lakas isara. ang lakas. Ba't may ganon? Kapatid, ang pagsunod na may pagdadabog, dishonor. Amen, amen. Sino po sa inyo? Pwede ba ako makahiram ng, meron ka bang 1,000 dyan? Alam niyo pong kwento na to? Sige po, ibabalik ko. Huwag kayong mag-alala. Ayan, ito na lang. Jessica, peram na 1,000 na. Yan. Sino kaya maswerte? Sino gusto na 1,000? Totoo. Ito po ay bagong 1,000 bill. Tama? Di ba alam natin yung kwento na to? No? Madalas na natin marinig ito sa Facebook. Ano yun ito na ito ni Pastor Joseph? Kaya lang iba dating. Tingnan natin kung parehas din. Ito pong 1,000 na to ay may value. Tama, may halaga. Kung akin po itong lukutin, di ba bawal daw lukutin ito? Ito ba'y may value pa? Kukunin mo ba ito kahit lukot na? Sana?
tinapakan, di ba? Kiniskis, di ba? Ito ba'y may halaga pa? Ito ba'y kukunin mo pa? Michael, halika nga rito. Yan. Yan. Pakitago, mamaya kukunin ko sa'yo. Sige, sinoli raw. Salamat. Baliktad eh. Ibigay ko sana kay Michael eh. Pandagdag yan mamaya, pandagdag. Sino ba may birthday? Si Aldrin. Nako, sorry Aldrin si Kobe. Okay, di ba lahat tayo pag nakita natin, nilukot natin, minsan kahit basa pa nga yan eh, di ba? Kukunin pa rin natin. Bakit? Kasi meron siyang value. May kausap ba ako? Gusto pa rin natin kasi yung value po nun ay hindi nagbabago. Ano man ang kanyang kalagayan, ano man maging itsura, as long as nandyan pa yung kanyang serial number saka yung, ano tawag doon, yung dry seal niya, tawag doon sa baba, yung linya na nagpapatunay na digit pa to. You know what, church? Ano pong example po nun? Ganyan din po yung authority na ibinigay ng Diyos sa ating mga magulang. Minsan o kahit lukot na sila sa kasalanan, marumi na yung kanilang nakaraan, kahit nagkamali sila, naputikan sila, nabasa sila. Pero kapatid, church, young people, ang value ng posisyon nila bilang magulang ay hindi nawala kasi yun ang dinesign ng Diyos at hindi nababawasan yung kanila pong authority. May kausap ba ako? Amen? Yung pera na yun, kahit anong dumi niyan, yung value nun nandun. At yung mga magulang, kahit minsan magulang sumasablay, di ba, minsan may kasalanan talaga sila, nanginginom, nagbibisyo, may babae. Young people, hindi dapat mawala yung honor natin sa kanila kasi yung value nila hindi nagbago. May kausap. Sabi nga natin, you honor the position, not the condition. Amen ba tayo dyan? Ino-honor po natin yung kanilang posisyon. Kasi yun ang binigay ni God eh. Diba? Hindi po dahil sa kanilang kondisyon. Nang babae naman yung tatay ko na yan eh. So hindi ko na gagalang yan. Tama? May kausap ako. At madalas natin marinig, ito pa. Respect is earned. Honor is given. Tama? Madalas natin yan. Ayan ang natin. Respect is earned. Ang respeto, ina-earn yan, pinaghihirapan yan. True. Pero ang honor, binibigay yan. Next slide, anak. Respect is earned based on performance. Tama po ba ron? Kasi ayun ang mindset natin, which is true. Nire-respeto natin ang isang bagay kapag honorable sila, kapag nakadeliver sila ng magandang resulta sa kumpanya o sa pamilya. We treat them well. Respect begets respect. Yun ang mindset. At yung minsan, ito ang madalas na, ito ang galawan ng mundo. Nire-respeto kita kasi deserve mong irespeto. Pero kapag feeling ko hindi ka deserving, hindi kita irerespeto. And that is conditional. Pero ang honor, next slide, honor is given based on position. Kanina based on performance, pero ang honor binibigay dahil sa kanyang posisyon. Amen po ba? Di ba yung value, we put value to someone because of who they are in the eyes of God, regardless of how well they perform. Binibigay ang honor dahil sa posisyon, regardless kung may sablay sila o wala, pero ibinibigay mo yung honor. And honor is unconditional. Amen po ba? I forgot the verse. Kung tayo po ay mag-uunahan, magpapasikatan, sabi ng Bible, mag-unahan tayo. Outdo everyone sa pagbibigay ng honor. Kung magpapagalingan tayo, hindi ng performance, magpagalingan tayo,
sa pagbibigay ng honor. Tama? Sana maramdaman tayo as a man of honor. Ino-honor natin ang bawat isa. Respect is tied to performance, but honor is given. Hindi man karapat-dapat o deserving yung tao, pero dahil itinalaga sila ng Panginoon for that position, ibigay mo yon. Magulang yan eh. Amen po ba? Especially sa parents. Number 1 yon. Minsan yung mga officials, yung mga leader natin, binibigyan pa rin ng honor. Are you with me? Pero maraming beses sa Biblia, ang magulang, they are deserve to be honored. Automatic po yun kasi that's the position God gave them. Parents. Ang parents ay representasyon ng Diyos sa isang institusyon na dapat binibigay ang paggalang. Amen po ba ron? Kawikaan 16, verse 22, sabi diyan, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkautangan mo ng buhay. Yan. So nagbigay ng buhay sa atin, it's our Father. At huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y bagal mo maglakad. Yan, di pa marunong magbukas ng internet na to. Tanda naman nito. Di ba? Usually ganyan, ang mga nanay po natin, nawawalan ng honor ng mga bata dahil tumatanda na sila. Di ba? Minsan, nakaramdam ba kayo? Sana wag daw. Minsan kasi tayo, no, yung pagtanda ako, yari ka sa akin. Kasi ngayon, binabata-bata mo ako eh. Pag ako, lumaki. Pag ako, tumanda. At nakakalungkot, makita sa isang tahanan na sinasaktan nila yung kanilang sariling magulang. Ba? Hinahatak yung buhok, tinitiris-tirisan, kinukwelyuhan. Mga dialogue ngayon, talagang sinasaktan natin kasi gumaganti tayo. Kung nakaranas tayo ng pagmamalupit sa ating magulang, hindi mo kailangan gumanti. Dahil anak ka lang. Amen po ba ron? Di ba kung ang magulang natin, nasanay sila sa ganong pagdidisiplina. Hindi sila nasanay sa simbahan na may ganitong pagtuturo. Pero hindi po karapatan na tayo ay gumanti ng pananakit sa kanila. Paglaki ko, bubugbugin kita. Ngayon, bata pa ako, di pa ako makalaban eh. Kapatid, wag mo na ilagay sa isip mo ang paghihigante. Dahil magulang mo sila. Quote, ang respeto mo ay salamin ng iyong karakter, hindi ang kanilang performance. Pakipost nga anak. Ang respeto mo ay salamin ng iyong karakter, hindi ng kanilang performance. Is that an amen? Ang pagrespeto po ay reflection ng karakter mo yan. Hindi yung pagrespeto mo, yan ang resulta ng performance ng magulang mo. Hindi po yan ganon. Amen po ba? Natututo po ba? Honor is a command. It should be given. It is not a reward. Number 2, honor flows downward before it can go upward. So ano ibig sabihin niya, Pastor? Ang paggalang po sa magulang, sa anak, ang nagtuturo sa anak na gumalang. Naintindihan? Ang paggalang po natin sa ating pong magulang, ang paggalang ng magulang sa anak, ang nagtuturo sa anak upang gumalang. Yung po ibig sabihin po nun. Diba? Ibig sabihin, ang magpapakita po natin ng honor, hindi lagi na lang yung anak ang nagbibigay ng honor. Church, tayo, ang pagbibigay ng honor at pagpapakita nito, dapat downward. Magsimula sa magulang ang pagpapakita ng honor. Paano sila mag-honor? Ikaw nga, hindi ka nagpapakita ng honor sa misis mo, sa nanay ko. Are you with me? Kasi kung anong ginagawa ng matanda, gagawin lang ng bata. So, laging downward ang pagtuturo. Hindi kailangan lagi anak ang magganito, magganyan. Pakita mo muna, nanay, tatay, pakita niyo muna. Ephesians 6 verse 4, sabi ng verse, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa galit o sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon.
So bakit po kanina, no, ang command sa mga bata, pero dito, si tatay na iniutusan. Bakit binaligtad ni Pablo ang yung direction? Dahil alam niya, alam ng Diyos, na ang mga magulang ang unang nagtatakda, what we call the atmosphere of honor. Yung atmosphere, yung nagtuturo ng honor, hindi yung pag-uro tayo utos, puro utos. Ipakita mo. Sabi mo sa katabi mo, ipakita mo. Pakita mo yung paggalang, nanay. Tatay, ipakita mo yung paggalang. Huwag laging iutos lang sa anak. Are you with me? Diba? Huwag piliting magalit. Diba sabi dyan, huwag mong ibuyo sa galit. Anong ibig sabihin po nun? Diba? Huwag natin tortuhin yung anak po natin na parang ibinababa natin yung kanilang pagkatao. Nang walang katarungan or what we call yung labis na galit. Yung talagang, ako tatay dito, ako ang hari rito. Minsan kahit wala tayo sa katwiran, pinakita natin yung, ako ang may posisyon dito, I'm the president here. Ayun ang problema. Again, kilala niyo uli si King David. Puro si David pag-uusapan natin, no? Remember si King David, naalala niyo yung kwento na si King David meron siyang anak na ang pangalan ay Absalom. Si Absalom po ay isa sa anak ni David, pero sila po ay magkaaway. Diba? If you remember the story, na magkasala ang pamilya niya, nagkasala si Absalom, anong ginawa ni King David? If you remember the story, hindi kinausap ni King David si Absalom for how many times? Diba? Binigyan niya ito na kung sa panahon natin ngayon, binibigyan natin sila ng silent treatment na hindi pagkikibo. Anak mo yan eh. Hindi mo kikibuin. Are you with me? Kapatid, ayun po yung ginawa ni King David sa kanyang anak sa loob ng maraming taon. Taon ang binilang, nagkaroon ng silent war, nagkaroon ng silent treatment. Hindi niya ito dinalaw, hindi niya kinausap para ituwid, hindi niya pinagsabihan. Ang ginawa ni King David, ginamit niya yung posisyon niya at ipinaramdam yung what we call distance. Dumistansya siya. So ano po naging resulta? Nagtanim ng matinding galit si Absalom at nagresulta ito sa pagre-rebelde hanggang sa sinubukan niyang agawin yung kaharian ng kanyang ama. Biro mo, ikaw na yung next na pwede maging next king. Pero ang ginawa mo, gusto mong angkinin at agawin yung posisyon ng iyong ama habang buhay pa. May kausap ako. Ang kawalan ng tamang pag-aalaga at paggalang ng ama sa emosyon ng anak ay nagbubunga po ito ng trahedya. Binubuyo po natin sa galit. At ayun po yung tinuturo sa atin ni Pablo, tinuturo po ng Biblia, tinuturo ng Diyos, mga ama, huwag daw natin silang ibuyo sa galit. So anong lesson natin? Marami mga magulang o tatay ngayon, ginagamit nila yung kanilang authority sa pamamagitan po ng pananakot at pananakit. Diba mga tatay, magtataas ang boses, maglalabas ng sinturon. Diba yung nanay naman, hanger. Akala nila, you know what? Akala natin, kapag natatakot yung anak natin, dahil sa takot, ang turing natin, nire-respeto tayo. Maganda po yung sa bata, kasi ang bata, hindi nila ma-distinguish ang ang pagsunod eh. Kaya minsan binibigay natin nagpapakita tayo ng lakas ng boses, nagbibigay tayo ng naghahawak tayo ng pamalo, ng patpat, para magkaroon ng pagrespeto. Amen po ba? Mabuti lang po ito, kapatid, sa mga bata. Kaya alam minsan yung mga bata ngayon, ang panakot nila, tumbong kita, i-report kita saan ba nagre-report yung mga bata? DSWD. Bakit? Bastos na yung anak, hindi mo mapahalo. Kasi susumbong ka raw. Pero you know what? Sa panahon po ngayon, no, hindi po lahat nakukuha sa palo. Iba po, ang takot ay iba po sa respeto. Hindi lahat ng takot sa pamilya, respeto. You know what? Look at me.
church, family, nanay, tatay, ang takot ay nawawala kapag lumalaki na ang anak. Ako, takot ako sa tatay ko eh. Pero nung lumaki na ako, kahit payat pa ako noon, sa loob-loob ko, kaya kong pabagsakin tong tatay kong matabang tiyan na to. Oh, laki po ng tatay ko. Pulis yun eh. Pulis karakter. Sa laki, talagang laki eh. Sa laki ng boses, may dadadalang, hindi ko alam kung anong, tumakbo rin po, nahilig din po siya sa atin sa politika. Hindi nga lang po siya nanalo. Pero meron po siyang police character. At nakakatakot po ang kanyang tindig at tayo. Sa laki niya, talagang malaki talaga, mataba. Nung namatay siya, nasa 5'8" eh. Pero matangkad po siya dati. Ang tao po kasi, pag tumatanda na, lumiliit, nakukuba. At sabi ko nun, ako, kayang-kaya ko to. At ang point po natin yung church, ang takot po ay nawawala kapag lumalaki ang anak. Pero ang totoong paggalang, ang totoong honor, nananatili kahit matanda na sila. Sana yun po ang ating maituro. Habang tayo po ay tumatanda, huwag po natin sanayin ang anak sa takot. Sanayin po natin sila sa pag-honor, paggalang. Kaya mga tatay, mga nanay, iwasan po natin ang mambulyaw. Ang laki na ng anak mo, binubulyawan mo pa. Iwasan mo ang pagmumura dahil sa galit mo. At huwag po natin ikukumpara yung anak natin sa classmate niya. Huwag natin ikukumpara yung galing. Ba't hindi mo tularan yung classmate mo? Matalino sa math. Ano sagot ng anak? Nagmana yung sa tatay niya. Ano ibig sabihin? Sino man tatay ko? Sino ba? Ayun yung kwento, no? So, iwasan po natin magulang ang magkumpara. Kasi baka dumating yung time, baka yung pagkukumpara natin, bumalik po sa atin. Amen po ba? Huwag po natin kasi the moment nagkumpara po tayo, church, winawasak po natin yung puso ng anak natin. Kung nagawa man po natin ito, sorry. Mag-sorry po tayo sa Panginoon at ayusin po natin yung pakikitungo po natin sa ating mga anak. Amen. So, my advice, parents, advice to you, be an active listener. Matuto po tayong makinig sa ating anak. Kapag ang anak po natin lumapit sa atin, seryoso, minsan kahit hindi seryoso, pakinggan po natin. Huwag po natin salpakan ng cellphone, gadget, papa. Diba? Naalala ko tuloy yung anak ko nung pinasok po kami ng magdanakaw sa bahay. Diba? Papa, may magnanakaw yata. Ang inhin magsalita. Ano? May magnanakaw yata. Parang, di ba tayo pag may magnanakaw, anong ginagawa mo? Malaka, may magnanakaw, papa, may magnanakaw. Yung anak ko parang hindi pa po siya sanay sa ganong emotion. So, dahil bata, gano'n. So, ang gagawin, turuan natin, anak, pag may ganyan emergency, dapat ang tono mo emergency rin. Huwag naman sobrang inhin natin na ano. My point, be an active listener. Pilitin pa rin po natin makinig kapag ang mga anak po natin lumapit po sa atin. Amen po ba? Mga magulang, hayaan po natin sila magsalita bago tayo magbigay ng hatol. Minsan tayo dahil sa galit natin, hinahatulan ka agad natin eh. Nakarinig pa lang naman tayo ng balita. Pakinggan mo muna yung anak mo, pakinggan mo muna yung bata, bago ka magsalita at mamalo. May kausap. Diba kapag nagkamali yung anak natin, nakabasag, o minsan bumagsak sa school, mababa. Diba sinisigawan natin, ang mo. Diba? Nagaganon tayo sa kanila. Which is not, dapat hindi. It should not be. Nakabasag man sila, sabi minsan nakagalit, nangyari po sa akin niya, kasi nakabasag, pinigalitan ako ng misis ko. Nakabasag na nga eh, baka nasaktan niya. Tignan mo muna kung may sugat. Iniuno mo agad yung galit mo eh. Mga magulang, mga tatay. Ba, isang baso na lang yan. Yan na lang ang baso natin. Di ba? Kahit na, yung anak mo, nag-iisa lang yan. Gusto mo, mabasag ang baso, masugatan o masaktan ng anak mo. Mga tatay, mga nanay, minsan hindi po mali ang mag-sorry sa ating anak. Nag-sorry ka kasi mali tayo, pero hindi po mali ang mag-sorry. Amen?
Minsan, actually, natutuwa pa nga po yung anak natin eh. Kapag tayong magulang, di ba minsan ang pride natin, ako ang laging tama, kami ang magulang, kami ang dapat sundin. Pero kung alam naman natin, na pagtanto natin na may pagkakamali tayo, minsan tama tayo pero mali naman yung paraan kung paano mo binigay yung pagdidisiplina, nagdadamdam din po ang anak po natin. Kaya maganda po kung tayo po'y nagkamali, hindi po mali ang mag-sorry sa anak. Kung kailangan umiyak, gawin mo, ipakita mo. Kasi sabi nga natin, yung honor flows downward. Hindi magiging humble ang anak mo, hindi magiging obedient ang anak mo kung ikaw mismo masyado kang ma-pride. Magulang, ipakita mo. Ikaw mag-set ng atmosphere, ikaw ang mag-set ng honor sa pamilya. Amen? Last, number 10. May natututunan po ba? Number 3, unshakable honor creates unshakable blessing. Yan ang katotohanan. Hanggat may honor, laging may blessing. Ang paggalang ay may kalakip na permanenteng blessing at proteksyon ng Diyos. Huwag natin kalilimutan yan. Marami ng principle ang Bible, lahat laging ganyan. Gusto mo ng blessing? Igalang mo ang magulang mo. Gusto mo ng blessing? Sumunod ka sa magulang mo. Gusto mo ng blessing? Honor them. Buksan po natin yung verse kanina sa verse 2. Ephesians 6 verse 2. Honor your father and your mother. At merong close and open parenthesis. This is the first commandment with a promise. That he may go well with you and that you may live long in the land. Madalas natin marinig, in every promise, there's a what? In every promise, there's a nakalimutan na. In every promise, there's a premise. Sa kada pangako, merong siyang requirements or may pinapagawa. So ano po yung dyan? Ano po yung promise dyan? Ang promise dyan, yung dalawa, that you may live well, that you may go well, and that you may live long. Maging maayos ang buhay mo at humaba ang buhay mo. That's the promise of God. Pero ang promise, hindi niya kaagad binibigay yung long life, yung maayos na buhay. Hindi agad binibigay yan as long as hindi mo nasusunod yung premise. Ano yung premise? Ano yung dapat gawin? Ano yung requirements? Honor your parents. Igalang mo at sundin mo yung magulang mo. Quote, ang blessing ng Diyos ay hindi bumabagsak sa tahanang walang kaayusan at paggalang. Totoo po yan. Ang blessing ng Diyos ay hindi bumabagsak sa tahanan o sa pamilyang walang kaayusan at paggalang. Ang paggalang sa loob ng bahay, so you know what? Ito po yung nagbubukas ng minto at pabor ng Diyos para po sa ating pananalapi, para po sa ating kalusugan, at para po sa ating kinabukasan. Amen po ba ron? Marami sa atin, di ba? Maraming tao ngayon nagtataka, bakit lagi na lang may feeling natin, may kamalasan? Bakit may shaking sa career natin, may shaking sa business natin? Bakit lagi parang malas tayo sa pananalapi? Lagi na lang nasisimot? Lagi na lang may sakit sa pamilya natin? Kapatid, ito po ang Biblia. At yung Biblia at ang buhay mo, pagtapatin mo. Baka ito ang nangyayari sa buhay po natin. Bakit maraming shaking sumasabit tayo? Bakit laging said yung ating pananalapi? Bakit laging may sakit sa pamilya natin? Marami kasi sa atin nagdadasal ng blessing, nagpe-pray naman, iba nagpa-fasting pa ng breakthrough, nagpe-pray ng breakthrough. Pero pag uwi sa bahay, sinisigawan ang nanay. Binabaliwala si tatay. O kaya naman laging nag-aaway ang mag-asawa. Kapatid, malas yan. Although walang malas po sa atin, pero what I'm saying is, this is the result. In every promise, there's a premise. Gusto mo ng blessing pero iba ang ginagawa mo.
Amen po ba? Sinasabi po ng Biblia na ang panalangin ay nahaharangan po kapag walang kaayusan at paggalang sa loob ng pamilya. Kahit manalangin tayo ng manalangin sa Diyos, kung wala naman tayong honor at paggalang sa bawat isa, lalo sa ating magulang, nahadlangan po ang blessing ng Diyos sa buhay po natin. Obserbahan niyo po yan. Huwag po natin alisin, kapatid. Church, di ba, kung gusto natin ng blessing, huwag mo alisin ang pagmamano, ang pagrespeto. Huwag niyo alisin sa ugali natin, sa kultura natin, ang po at opo. Di ba, Amerikano lang wala niyan. At hindi tayo Amerikano. Iba ang way of respect nila. Wala silang po, mano po, good morning po. Wala silang po. Tayo lang po ang may ganon. Tandaan ng paggalang. Pagsunod sa utos, huwag natin alisin. Pag-submit sa authority, ibigay po natin yan. 1 Peter chapter 3 verse 7, patapos na po ako. 1 Peter chapter 3 verse 7, likewise, husbands, sino husbands dito? Mga asawa lalaki, para sa inyo po ito. Live with your wives in an understanding way. Mamuhay kayo sa inyong kapwa-asawa ng may pag-uunawa sa kanila. Unawain po natin sila. Papaano? Showing honor to the woman as the weaker vessel. Sabihin nyo nga, weaker vessel. Hindi po sinabi dyan na ang babae ay weak. Ang sabi po dyan, i-treat natin sila as weaker vessel. Pakitaan natin sila ng paggalang at honor bilang babasaging, mamahaling, palayok, porselana. Ang ganda-ganda pero sensitive. Ganyan ang misis ko. At misis nyo rin. Dapat ganun ang treatment nyo, mga asawang lalaki. Ang ating asawa, bagamat naiinis tayo, porselana pa rin sila. I-treat natin sila na babasagin. Any moment sensitive yan. Kaya dapat binibigyan ng tamang pag-iingat. Amen po ba? Huwag natin pasakatin ang ulo, pasakitin ang puso. Bakit daw? So that your prayers may not be hindered. So kapatid, church, bakit nyo nararanasan ang blessing ay hindi dadali ng mabilis? Bakit may blessing ngayon, bukas wala na? Mga tatay, because we treat our wives as without honor. Amen? Napapagod tayo sa trabaho, nag-overtime tayo, nagpe-pray tayo ng blessing, pero bakit lagi tayong kapos? Bakit parang sinasabi natin, ba't parang walang nangyayari? Igot-igot lang, diba? Igot-igot, parang paigot-igot lang. Dahil ang roadblock po ng prayer po natin, roadblock sa langit ay yung ating pag-o-honor sa ating asawa. Hindi sinabi dyan, honor your husband. May command naman na honor your husband, pero yung blockage ng blessing, nasa tatay. Kasalanan mo yan. Kay ninong kasalanan mo yan. Di ba? Kasalanan natin yan, mga tatay. May kausap pa ba ako? Hindi pakikinggan ng Diyos ang iyak. Ang iyak mo, ikaw. Hindi pakikinggan ng Diyos ang iyak mo para sa breakthrough, habang ang sarili niyang anak na babae ay umiiyak sa kwarto dahil sa sakit na idinulot mo. Ikaw, tatay, pray ka ng prayer, Lord, blessing. Pero ba't hindi binibigay? Kasi yung misis mo, baka madalas pinaiiyak mo sa kwarto nyo. Pastor, wala kaming kwarto. Sa CR. Sa CR siya umiiyak. Bala. May kausap ba ako? Kahit anong panalangin ang gawin mo sa Panginoon, that's the premise. Gusto mo yung promise ang blessing, respetuhin mo. I-treat mo ang asawa mo. Kahit Father's Day ngayon, ikaw ang magbayad. Ba? Kahit birthday mo, ikaw ang manglibre. Kawikaan chapter 3 verse 1 to 2. Sama na po ako ng maganda. Proverbs 3, 1 to 2. Anak, ang aral ko ay huwag mong lilimutin.
Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang ang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Kapatid, there's a promise and there's a premise. Ano ang promise? Tumagal, humaba, sumagana. Mangyayari lang po yan kung gagawin mo yung premise. Huwag lilimutin at itanim ang utos ng Lord sa ating isipan. Amen? Magbasa ng Bible, umati ng gawain, makinig ng message para tumagal, humaba at managana. Kapatid, church, sa bawat pamilya, gusto mo masaganang pamilya? Gusto mong humaba ang buhay mo, anak? Respetuhin mo ang magulang mo. Quote, ang paggalang sa loob ng bahay ay hindi nagpapababa ng iyong ego. Ang paggalang sa loob ng bahay, ito ang nagpapataas ng antas ng pabor mo sa Diyos. Gusto mo ng blessing? Rumispeto ka. Actually, hindi lang ito sa bahay. Maging sa simbahan, pag nakita mo yung mga matatanda, magmano po tayo. Nakita mo ang isang pastor, i-acknowledge mo sila, magmano po tayo. Kung gusto mo na patuloy na blessing, nasa pag-honor po yan. Tumaas ang blessing mo, taasan mo ang pag-honor mo. Meron pong real life story, I just want to share as I end. Meron pong isang what we call boardroom versus bedroom. Pastor, bago yan Again, ito po ang principle niya. Meron isang nag-i-interview sa kanya, isang CEO, mayaman, talagang sikat. Lahat ng negosyo niya nagtatagumpay. Ano po naging sikreto mo? In-explain niya yung boardroom sa kayong bedroom. Kasi tinanong na nag-i-interview sa kanya, ba't ganyan po kayo kayaman? Bakit lahat ng tinatayo yung negosyo successful? Sabi niya, ano pong sekreto nyo? Anong ginawa? Ginawa ng mayaman, alika. So malaman, sama kita. Sinama ng may-ari ng bahay, yung CEO, yung reporter, at pinasok sa loob ng kwarto. Ito ang aking sikreto. Na kung saan nandoon ang kanyang nanay na may sakit at nag-uulyanin. Diba minsan, mga kapatid, yung mga magulang natin na ganyan, nag-uulyanin, minsan sakit sa... Naiinis tayo, nabubwisit tayo, lagi na lang. May sinabi ka, nakakalimutan kasi nag-uulyanin na si nanay. Mabagal lang maglakad, may sakit na, marami na nararamdaman. Ang sabi po ng mayaman, alam mo, yan ang sikreto ko. Araw-araw, bago ako pumasok sa boardroom, pumapasok muna ako sa bedroom na to ng aking nanay. Bago ako nagkaroon ng milyong-milyon peso, pumapasok muna ako sa kwartong ito para subuan ang aking nanay, para halikan ang aking nanay, para bigyan pa rin siya ng paggalang. Amen po ba? Ang blessing, sabi niya, ang blessing ko ay hindi galing sa galing ko. Ang galing na ito, galing ito sa pangako ng Diyos sa taong nag-aalaga at nagbibigay ng honor sa kanyang magulang. Nagigets po ba? Ang blessing niya raw ay hindi galing sa sarili niyang galing. Ang blessing niya ay ang pangako ng Diyos na kung saan kapag ikaw ay patuloy na nag-aalaga, diba, nag-aalala at nagbibigay ng pag-honor, pagrespeto sa iyong ina, sa iyong magulang. Yan ang tanda ng pagpapala. Yan ang tanda ng successful life. Yan ang tanda ng mas mahabang buhay. Hindi ang pansit, hindi ang gatas na long life, kundi ang pagsunod at paggalang sa magulang. Amen po ba ron? Why? Because unshakable honor creates unshakable blessing. Yun po yun. Kung gusto mo ng blessing,
Taasan mo ang pag-honor mo sa magulang mo. Nanay, tatay, kung gusto mo ng blessing, i-honor mo ang anak mo. Mga asawang lalaki, kung gusto niyong sagutin ni Lord ang panalangin nyo, ibahin mo ang treatment mo sa asawa mo. Admit mo na nagkamali ka, ngayon baguhin mo. Bigyan mo siya ng mataas na pagrespeto kahit ikaw ang hari sa pamilya mo. Amen po ba ron? Tayo po tayong lahat. Nawa tayo po'y natuto. Before we pray, mga tatay, pwede ba once again, kung kasama nyo ang iyong pamilya, pwede bang hawakan mo ang kamay ng iyong magulang, hawakan mo ang kamay ng iyong asawa. Ano man ang sitwasyon nyo, ano man ang pinagdaraanan nyo, meron pa rin tayong Diyos. Ibigay ang pagrespeto sa ating asawang lalaki. Come on, sige po, sama-sama po tayo. Kung kasama mo ang magulang mo, kung di mo kasama magulang mo, kapatid mo lang, pwede bang akbayan mo yung kapatid mo? Sama-sama tayo mananalangin. Apply po natin ang shared obedience. Apply po natin ang shared worship para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. We give glory to you, Father. Right now, tayo po'y mananalangin. Pwede ka magsalita. I give you a chance to pray. Buksan mo ang bibig mo. Ipanalangin mo ang iyong asawa. Ipanalangin mo ang iyong mga anak. Come on, pray to God. Noon, humingi po kami ng tawad, God. Kung kami po, God, ay hindi nakapagbigay ng honor, pagrespeto at paggalang una sa iyo, O God. Nawalan kami ng honor dahil nawalan kami ng honor, nawalan kami ng pagrespeto sa aming mga magulang. Ama, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Lord. We give an apology, Panginoon, sa iyo at maging sa aming mga magulang, maging sa aming mga anak, Lord. We sorry, God, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming nasambit dahil sa aming damdamin. Lord, patawarin mo kami. At patawarin din kami, Panginoon, ng aming mga anak. Patawarin kami ng aming magulang, O Diyos. Panginoon, sa oras pong ito, Lord, we raise our hands. We surrender, Panginoon, our lives. We surrender our pride. At simula sa oras na ito, Lord, hayaan mo, God, ang aming buhay. Ang aming pagiging Kristiyano, Panginoon, ay isang Kristiyanong marunong sumunod. Isang Kristiyanong marunong, God, mag-submit. Isang Kristiyanong, Lord, handa at namumuna, Panginoon, sa pagbibigay ng honor sa aming kapwa. Lord, thank you, God, for your message. Hayaan mo, Lord, ang mensahe nito, Panginoon, idalhin namin sa aming pag-uwi, sa aming tahanan. I-honor namin, God, ang aming pong pamilya. I-honor namin, God, ang aming trabaho, ang aming amo, ang aming mga guro. I-honor namin, Panginoon, ang aming pong mga leader sa aming pong pamahalaan. Lord, ingatan mo, Panginoon, ang iyong simbahan. Pangunahan mo, Lord, that Soapsim Church is a church na nagbibigay ng honor sa lahat, O God. Lord, thank you so much. Sa iyo ang glory, God, for this morning. We give you honor. We give you praise. In Jesus' name.